Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Iba't ibang mga projects palang itatayo dito na tatawaging Magnificent Manila Projects. Ano-ano nga ba ang mga projects na yan? Alamin natin sa video ito. Andito na tayo sa Manila City Hall. Ayon pa sa City of Manila Local Government, may proyekto na itatayo dito sa paligid ng Manila City Hall. Ang Manila Civic Greens Project, aayusin pala at papagandahin ang paligid ng Manila City Hall. Dito sa likod ng Kartilya ng Katipunan, meron ditong park. Siguro isa ito sa magkakaroon ng rehabilitation. Kung babalikan natin, nagkaroon na ng rehabilitation dito na ginawa sa pamumuno ng dating mayor. May pinatayo na nga dito na coffee shop. Ang alam ko may libre pang wifi dito sa paligid ng City Hall. Hindi lang siguro dito pero doon sa kabila at sa gilid ng Manila City Hall, magkakaroon din ng rehabilitation. Yan ang unang project, Manila Civic Greens. Dito nga sa harap ng City Hall, maayos na at maganda na yung bagong mini park. Andito naman tayo ngayon sa may underpass. Nagkaroon na rin ng rehabilitation dito at ipinaayos na rin yung underpass na ito mula sa dati na madumi, maputik at maraming basura. Pero noong bagyong Karina yata, inabot na naman ng tubig ang underpass. So ayun guys, makikita nyo naman nakapatay na yung mga ilaw dito, pati na yung mga LED wall. Iba't ibang kulay ng pailaw dito sa taas. Sana may balik ulit sa ayos ang underpass. Medyo dumilim na tuloy dito dahil hindi na nakabukas yung mga ilaw. Ang iba pa mga project na itatayo dito sa Maynila, ang bagong Kalinga Center, magtatayo din ang bagong Disaster and Management Office Building, itatayo din ang bagong Pretil Market, doon yan sa may Tondo. Yung nasunog na palengke, itatayuan ng mas bago at mas modern na market. Dito naman sa may Lagos Nilad, may project na kasalukuyang tinatayo dito.
Flood control project pala yung ginagawa dito. Dito naman tayo sa may Liwasang Bonifacio o Plaza Lotto. Yung underpass naman dito ay isinara, siguro magkakaroon din ng rehabilitation. Napakadumi din at sira-sira na yung underpass dyan. Nakakatakot dumaan dyan, para kang nasa horror movie. Yan pa naman ang shortcut papunta sa Intramuros. Isa pang project na itatayo ang Plaza Azul People's Park doon sa may Pandakan sa Maynila, sa ilalim ng Skyway. Andito naman tayo ngayon sa isa pang underpass sa Maynila. Ito sana ang dapat nilang ayusin dahil napabayaan na rin yung underpass na ito. Malawak pa naman at mahaba yung underpass na ito. At pwede talaga na pagandahin. Ilang taon na nga na problema dito sa Loton Underpass yung mga nagli-leak na tubig. Matagal nang napabayaan yung underpass dito. Sana naman bigyan na nila ng priority na maayos ito. Pwede pa na pagandahin ang underpass, katulad ng ginawa sa underpass sa tapat ng City Hall. Makikita naman natin may potential talaga yung underpass. Pero yun nga lang, nakakahiya sa mga turista, lalong-lalo na kapag ganito yung bubulaga sa inyo. Isa pang proyekto na itatayo na kasama sa Magnificent Manila Projects, ang San Andres Sports Complex and Convention Center. Doon yan makikita sa Malate sa Maynila. Pwede naman talaga pagandahin ang Maynila. Katulad na lang nitong mga garden sa harap ng National Museum. Yung sinabi ko pala kanina
na Kalinga sa Maynila Center ay magtatayo ng bagong 10 palapag na building. Doon din magkakaroon ng Manila Barangay Center at Manila Youth Center. May library din at theater. Sa ngayon hindi ko pa alam kung saan itatayo ang New Kalinga Center. Abangan nyo na lang sa susunod na update. Napakaganda talaga ng building ng National Museum. Anyway, napakalawak ng Maynila at patuloy pa rin ang pag-unlad ng syudad na ito. By the way, magkakaroon pala ng showdown sa darating na eleksyon. Mukhang magbabalik di umano ang dating Mayor Isko Moreno sa pagkandidato sa pagka-mayor. Ang makakalaban niya ang kasalukuyang mayor na si Hani Lacuna. Bukod pa dyan, meron pang ibang mga tatakbo sa eleksyon dito sa Maynila. Abangan natin kung sino mananalo bilang bagong mayor dito sa capital city ng ating bansa. Ngayon naman nandito tayo sa eastern portion ng Rizal Park kung saan ay kasalukuyan ito na nagkakaroon ng rehabilitation na proyekto ng National Museum. Napakaganda na dito at may bago na mga kalsada, landscaping, may tinanim na rin ng mga puno, lamppost at kamakailan lang ay binalik na dito ang statue ni Lapu-Lapu. So ayan guys, makikita nyo naman napakarami na ang mga tao na bumibisita dito sa bagong Rizal Park. Pero hindi pa tapos yung rehabilitation na ginagawa dito. Dito pa lang sa gitna ng park ang pwede natin at isa pa lang yung gate na bukas yung dinaanan natin kanina. Inilipat na nga dito sa bagong location ang statue ni Lapu-Lapu. So ayun guys, nandito na nga at nakatayo na ang bagong statue ni Lapu-Lapu na nakaharap na sa Rizal Monument. Abangan pa natin na matapos ang rehabilitation sa iba pa mga areas dito sa Rizal Park
at sa iba't iba pa mga projects na itatayo dito sa Maynila. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.